Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Mag-aalas 5 nga po nung nagising ako kaninang umaga. Umising na rin po kasi sila mama at papa ng mas maaga dahil may pupuntahan nga po sila. Magpapatulong daw po kasi ngayon si Tito sa pagluluto dahil blessings nga daw po ngayon ng karinderya nila. Kaya si mama na nga lang po yung kinuha niya pong kasama niya sa pagluluto. Sila Tito nga po ay maaga na nga din po silang nagpunta doon. Alas 5 pa nga lang po ng umaga pero medyo maliwanag na nga po. At nakapag-ready na nga din po pala sila mama at papa dahil aalis na nga din po sila. Ihahatid nga lang po pala ni papa si mama. Nako nga at muntik pa nga pong makalimutan ni mama yung pansit na dadalhin niya para po lutuin nila dun. Mabuti na lang at pinaalala ko nga po ito kay mama. At pagkarating po pala nila mama at papa sa pwesto ay nadatnan niya na nga po si tita na gumagawa na po siya ng bilo-bilo. Kaya tinulungan na nga din po siya ni mama. Sakto lang naman daw po itong lulutuin nila para lang naman daw po ito sa blessings ng karenderya. At pagkatapos po palang magluto nila Tito tsaka po ni mama ng mga niluto nila ay saktong dumating na nga din po pala sila nanang para po magdasal. Kailangan daw po kasi yung ganito mga kalabs. At pagkatapos nga po nilang nagdasal, syempre, kainan na po. At tinawag na nga din po pala ni Tito yung mga tricycle driver at saka po yung iba pa para daw po dito na sila kumain. Medyo madami po pala silang nagpunta kaninang umaga. Wala po kasi kaming masakyan para po lahat po sana kami ay makapunta dito. Hindi naman daw po kasi pwedeng mag-uwi ng pagkain. Okay lang daw po kapag hapon na. At eto nga, late na nga din po kaming nakapunta ni Papa dito. Pagkahatid po kasi ni Papa kanina umaga kay Mama ay natulog nga po muna siya. At pagpasok ko nga ay nagmana nga lang po muna ako kay Tito. Akala ko nga po nung una mga kalabs ay dito na nga po nakatira sila Tito. Yun pala ay nagkakarinderya lang po pala sila dito. Kaya panay nga po yung tanong ko sa kanya. At nung natuyo na nga din po yung buhok ko mga kalabs ay tinatali ko na nga lang po muna dahil sobrang init. At buti na nga lang po ay hindi ko na nga din po nakalimutan yung panali ko po sa buhok ko ngayon. At syempre, kasama pa nga po yung suklay mga kalabs. Pumasok pa nga po ako dito sa loob ng cashier at niloloko ko nga po si Papa na mag-order na siya. Eto na nga lang po pala yung natira sa mga pagkain. Pansit, malagkit at bilo-bilo na nga lang po mga kalabs. Pero okay lang po yan. Ang mahalaga ay may pansit. Medyo late na nga din po kasi kaming nakapunta ni Papa eh. At ayan na nga, kumukuha na nga din po si Papa ng pagkain niya. Pero ako nga po ay busog pa sa mga oras na yan. Bago po kasi kami pumunta dito ay nag-noodles po muna ako at kanin. Tinuturo-turo ko pa nga po kay Mama yung Frank's Burger oh. Sabi ko nga po sa kanya ay parang gusto ko po ng burger. Pero sabi nga po sa akin ni Mama ay kumain nga lang daw po muna ako kahit pansit lang. Pero bago nga po kami umuwi mga kalabs ay pinagbigyan na nga lang din po ako ni Papa. Bumili na nga po kami ng burger. At medyo dinagdagan na nga din po ito ni Papa para din daw po sa mga pinsan ko at kay Kuya. Pero bago nga po kami umuwi ay kinain ko na nga lang po muna yung sa akin. Masarap nga po ito kapag mainit-init pa. At pagkagat ko nga po mga kalabs ay napapaso pa nga po ako sa sobrang init. At pagkatapos ko na nga pong nakain yung burger ko mga kalabs, sabi nga po ni Mama ay uuwi na nga daw po kami. Kailangan pa po kasing magpahinga ni Papa dahil may pasok pa nga po siya mamayang gabi. Kung nandito nga po kayo sa Tuguegarao mga kalabs at kung taga-Carig nga lang po kayo, ay malapit nga lang po itong pwesto ni Tito sa mismong tapat ng Frank's Burger. Malapit lang din po ito sa CVMC Hospital, La Oya at Papaitan po pala yung tinda nila Tito dito. At meron pa nga daw pong iba pang menu
At syempre, may only rice nga daw po siya mga kalobs. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kalobs? Pwede nga din po kayong pumunta dito bukas sa pwesto ni Tito. Wala pa po kasi itong karatula mga kalobs. Pero hayaan nyo nga po sa susunod na balik namin dito ay may video na nga po. At i-flex ko nga lang po pala itong kamatis na pinuluto ko po kay mama. Eto po pala yung binili namin tag 15 pesos isang kilo kahapon. At tingnan nyo naman, ang gaganda pa rin nga po ng mga napili ni mama. Matitigas pa nga po siya mga kalobs. Sana daw pala ay dinamihan na daw po ni mama yung kuha niya. Kahapon po sana ng tanghali ito lulutuin ni mama, pero dahil pumunta nga po kami sa birthday, ay kagabi na nga lang po ito niluto ni mama. Simple nga lang po itong ulam na to mga kalobs, pero kapag nasubukan nyo nga po, ay sobrang sarap. Ginisa din po pala ito ni mama sa sardinas mga kalobs. Pero si kuya ko na nga lang po ang nagtuloy sa pagluluto nito. May ginagawa din po kasi si mama sa mga oras na yan. At naglagay na nga din po pala dito si kuya ng mga pampalasa. Tapos nung luto na nga po yung kamatis ay nilagay na nga din po niya yung mga itlog. Nung una po kasing nagluto si mama ng ganito ay sobrang nagustuhan ko nga po at nabitin pa nga po ako nun. Pero ngayon ay hindi na nga po kami mabibitin dahil sobrang dami na nga po nitong niluto ni kuya. O siya, tara mga kalobs, kain na po tayo. Subukan nyo nga din po ito mga kalobs. Siguradong magugustuhan nyo nga po yung lasa nito. Yun lang po mga kalobs. Maraming salamat po. God bless to all. Bye-bye po.